Hello, magandang araw mga farmland. Nandito po ako sa property located po sa San Antonio, Quezon. So, ayan po ang kalsada at may linya din po ng kuryente. Yan. Ito po ang property ay located po sa Barangay Callejon ng San Antonio, Quezon. So, yan po yung kalsada, putol pa. Pero napakaiksi na naman po kasi from dun sa putol na kalsada hanggang dyan sa may tangke ng tubig, sa may pump ng tubig or parang jetmatic yata yun. So ito po mga farmland ay flat land at almost 1.3 hectares po ito. Patag. At ito po yung kalsada. So ang kalsada ay hindi po madadaanan ang property kasi papalihis po. Ito po ang kalsada. Ang property po ay yan po yung starting point. Ito po ay may mga fruit bearing din. Meron pong mangga, niyog, saging. Yan po yung nilalaman ng property. So ito po yung starting ng property. Nandito yung mohon, somewhere po dito sa may tangke ng tubig. Yan, dito po. So padiretso, pa ganun. Ayan po, ito po yung may bakod. So may tanda po siya na hanggang doon lang yung property. Ito po yun. Ayan, yan po yung bahay nung nagbabantay dito. Pasok naman po ang sasakyan dito sa property. Ayan siya. Ating papasukin para malaman natin kung anong mga fruit ang nilalaman o kung ano man po yung mga prutas na nakatanim dito. So ito po yung bakod and then ang kalsada dito po yan dadaan. So mga ilang ano lang po yan, ilang meters lang po dun sa kalsada. Sa putol na cemented road. Ito po yung outside na po yun ng property. Ito po yung kapaligiran dito. Hanggang dyan lang po. Boundaryhan. So from doon, papunta dito, mga 15 meters lang. Galing dun sa putol na cemented road. Papunta dito sa property. Meron pong mangga, rambutan, at mga nyog. So, yan po yung boundaryhan. Meron din pong papaya. So, ito po yung bahay ng caretaker, yung nagbabantay. Meron na din pong source ng tubig kasi meron pong poso. And then, ayan po, may linya na po ng kuryente. Meron pong kuryente dito sa bahay. Boundaryhan po ng property ang mga mahogany. Ito mga ka-farmland ay titulado. Buhay pa po yung may-ari nito at dalawang titulo po ito. So, dalawang lote. Ayan mga farmland, ayan po yung may nasaging dito, mga saba, ang daming bunga. Tsaka po gaganda ang lalaki ng buwig niya at matataba ang bunga. So ang property ay hanggang doon pa at meron nga din po itong mga dalandan or sinturis ang tawag nila sa Quezon. Pero mukhang namatay na yung ibang mga sinturis dito. Ito sa area na lang yan, dyan may mga sinturis. So, dadalhin ko din kayo doon sa banda doon sa paibaba. Ito mga ka-farmland ay ang layo po sa highway ay estimated po mga 10 minutes. Kasi yun po yung minutes ng biyahe namin papasok dito sa Callejon. Maganda naman ang property, yun nga lang po konting tabas-tabas. Yan lang po ang kailangan i-develop dito. Bakuran.
Konting linis. Ayan. Yan po, ang daming bunga ng mga sinturis. Ayan, kasama pa yan sa property. Hindi ko lang kayo madala hanggang doon kasi mataas ang damo. Tatakot ako baka mamaya may ahas. Hanggang doon pa. So, madaming nyog. Ayan, yung mga nyog na yan, kasama pa po yan sa property. May signal and cellphone, internet connection, may linya ng kuryente, at mayroon pong source ng tubig. Depende na po sa client kung ano pong gustong gawin dito sa property. Malawak siya. Kung tatayuan nyo, gawing resort or farm, may mga pwesto na para sa pagtatayuan ng bahay o ng kung ano man kasi may mga lawas na part. Meron pong mga walang tanim. So, ito mga ka-farmland ay 700 pesos per square meter. Negotiable pa po naman mga ka-farmland. At ang reason po kung bakit niya ipinagbibili itong property is dahil change of plan or change of location na. Lipat na sila ng ibang location. So, ayan, dito patag ang property. So, hanggang doon pa, kasama pa yung mga dalandan na nandun. Ayan. Madaming mamunga ang mga nyog. Yun nga lang may kataasan pero hitik na hitik sa bunga. At pansin ko parang hindi pinapabuko kasi walang mga tama ng walang mga sugat ang puno ng nyog. Mga ka-farmland, ang boundaryhan po ay yung may malaking puno ng antipolo. Yan po yung boundary pag ganoon. So, pag ganito. Yan. May mga ano pa yan. Sayang, ang daming bunga ng mga dalandan, kaya lang kailangan pong linisan. At ang kagandahan din po sa dalandan, hindi siya ganun kaalagain. Unlike po ng ibang mga prutas or mga gulay. Ayan. Yung puno na yan, tabi-tabi po, yan po yung boundaryhan ng property. So, pa dito, diretso po doon, papunta pa po doon sa kabilang area na yon. So, doon sa kabila lang, hindi ko po kayo madala kasi nga po, sobrang sukal. Pero, try natin dito dumaan kung hindi naman ganun kataas. Ang damo. Ayan. Ang madami dito ay saging, nyog. Mukhang malaki din po naman ang magiging income ng nyog kasi madami pa yung nyog tapos ano siya, hitik na hitik pa po sa bunga. So nakadepende po sa inyo kung ano pong gagawin nyo, kung gusto nyo po ay ipabuko lang or gagawin yung nyog or ikokopras nyo. Nakadepende na po yun sa makakabili kung ano pong gawin gusto dun sa magiging production ng mga nakatanim dito. So, inuulit ko po, ito ay almost 1.3 hectares po. Located po sa kalihon ng San Antonio, Quezon.
So ito din po mga ka-farmland ay titled property, 2 titulo po, and buhay pa po yung may-ari ng lupa. So ito po ay 700 pesos per square meter. Ito po ay negotiable pa. So kayo na po bahala makipag-usap sa may-ari ng lupa kasi lagi ko nga po sinasabi sa inyo, kami mga ahente po ay hindi na po nagpapatong. Si Ka-Farmland TV po hindi na po nagpapatong kasi nga po ay ang hirap po makabenta ng lupa. So, pag sinabi po ng client na yun yung presyo niya, ng seller na yun ang presyo niya, so doon na lang po kayo makipagtawaran. At mga ka-farmland, singit ko lang din, sa mga nagko-comment po na si Ka-Farmland TV ay scammer. Yun, medyo, syempre kahit sino naman po sasama ang loob sa mga sinasabi nyo na ganyan, pero hindi po kami scammer, hindi po kami nang-scam. May mga client po kami na nakabili na din kay Ka-Farmland TV at sila po ay makakapagpatunay. And kaya po minsan kasi napuputol-putol po yung mga video na ina-upload namin. So, yung location hindi po kasi napapasama doon sa ibang video na napapanood po ng mga viewers. So, nawawala po doon yung location, yung price. Kaya akala nyo po ay ini-scam namin kayo. Kasi mga farmland, yung video na na-upload namin minsan napuputol po. So, hindi kami para mang-scam. Pasensya na po at naisingit ko din dito kasi ang dami pong nagko-comment na scammer, views lang daw. And sa views naman po, hindi naman po kami kumikita ng malaki sa sa ganyang views. Tanong nyo pa sa ibang mga vlogger dyan. Hindi po kami for content only. Hindi po kami para magpakahirap po sa pagpasok sa ganito kasusukal at i-take pa yung mga risk na pwedeng mangyari sa amin dyan. Pwedeng makagat ng ahas o kung anumang mga naandyan sa kasukalan. Nagtatrabaho po kami para kumita, para ibuhay din sa family. Kaya po kami nagtitiis ng ganitong trabaho. Ayan, so mga farmland, mukhang nag-harvest na dito kasi ayan kakunti na po yung natira. Na-harvestan na nila kasi may mga nadaanan na nga kami na nagsisipagpakiyaw na, hina-harvest na po ang mga dalandan. Kasi season na po. Season po ng dalandan. Pasensya na kayo na isingit ko dun sa kasi may mga nagko-comment po kasi ng hindi magaganda. Ayan, so madami-dami pa din po naman at hindi lang na ma-estimate kung gaano kadaming dalandan kasi hindi po kita. So, yun lang po ang issue dito. Sukal, masukal po. Kita nyo naman. Pero mga farmland, kahit yan ay masukal, madali lang yan. Madali lang pong patayin yung damo yan. Kasi, lang siya, malambot. Hindi siya yung mga kahoy. Unlike ng iba kong mga naunang naibenta sa bundok na talagang ang mga po doon ay punong-puno ng mga punong kahoy. Yan po. Ang kagandahan sa sa San Antonio, Quezon mga ka-farmland, malapit lang siya. Kasi katabi lang siya ng Padre Garcia. Yung iba po kasi pag sinabing Quezon, nagugulat. Dati nga po ako akala ko ang San Antonio, Quezon sobrang layo. So hindi po pala. Ito po kalapit lang ng Padre Garcia. So from Manila po, expressway, then exit po ng Lipa. So Padre Garcia na ang lapit. Yung kliyente ko po na nakabili dito, nalapitan siya kasi 2 hours lang daw nila biniyahe from Cavite. So ayun mga farmland, dyan yung boundary. May mga tanim siya na mga punong kahoy sa boundary ng property. Yan hilaw pa siya kaya yan natira.
Hindi ko lang kayo madala sa pinaka-center ng property sa gitna kasi natatakot ako. Masukal. Hanggang dito lang ako sa gilid, sa may gilid-gilid. Pero ang dami palang ang dami palang nyog, tsaka dalandan. So, meron din siyang sa boundary, yung kawayan, libre na pong pambakod at libre na din po ang panggawa ng bahay kubo. So mga farmland, nakapunta din ako dito sa gitna. Kasi nasugsug ko yung yung daan ng yung daan po ng nag-harvest. Kumbaga nagkaroon po ng daan. Dami din po palang dalandan dito sa gitna. Yan, ang dami pong bunga. Dito po sa pwesto ko, may nakita ko lansones nandun sa side ng property sa gilid. Ito naman mga farmland, nakakatuwa. Ang dami pong bunga. Ang liit-liit ng puno niya pero dahil bunga. Ayan siya oh. Ito siya oh. Hilaw pa. Kasi mga pa, matitigas pa. ₱700 per square meter mga ka-farmland. Titled property. Flat land pati. Maganda siya kasi patag. Wala siyang umbok-umbok o paburol-paburol. Mga ka-farmland, lalabas na kami doon papunta sa may bahay ng caretaker. So, yung bahay na yan, hindi po yan kasakop ng property. Oh, meron pa ditong lansones. Dadagdagan na. Yan pala, nagtatago doon. Kasama pa po yan. So, nakabakod po yung mahogany. Labas po ng property yung bahay. Yan po, patag na patag po. Ganda pong gawing game farm. Farm lang na bakasyunan. Yung mga kliyente po dyan na gustong tumakas sa kainitan ng Kamaynilaan. So, dito na kayo sa Quezon. Ang Quezon po ay malamig ang klima. So, kagaya ngayon, may init ng araw pero napakalamig po ng klima niya. So, ayan, andito na po tayo sa may bahay. So, paano mga farmland? Inulit ko po ulit. Ito po ay
Almost 1.3 hectares po. Titulado po. Buhay pa po yung nagbebenta. 700 pesos per square meter. Negotiable po. Along Barangay Road at yung samentado po ay nakalsada. Mga 15 meters lang po ang layo. So, madaming tanim na niyog, lansones, saging na saba at dalandan. Ayan mga ka-farmland. Paano po? Bye-bye po. Thank you po sa suporta kay ka-farmland TV. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.